Hello, mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kabisyo natin dyan sa buong Pilipinas. By the way, ako nga pala si Arwin Ginto at welcome sa aking channel, Bojo Studio. So ngayong araw po ay ibabahagi ko lang po sa inyo yung tungkol sa pag-aalaga ng ating pipino. So yung pong pagkakandak ng pruning o yung pagbabawas ng mga sucker o side shoot ng ating mga pipino. So bakit nga ba kailangan at ano ba yung mga makukuha benepisyo kung ating gagawin itong procedure na ito o yung ating pagpo-pruning. So tara, samahan nyo muna ako mga kabisyo, tayo mag-intro. Let's go! So yun, sa pagpapatuloy po ng ating tinatalakay tungkol po sa 5 benepisyo kung tayo magpo-pruning ng ating mga alagang pipino. So mga kabisyo, ito po ay base lang po pala sa aking experience. So hindi ko po kiniklaim, hindi ko sinasabi na ako ay isang eksperto pagdating sa pag-aalaga ng pipino o veterano. So ito po ay ayon lang sa aking mga experience o sa aking naranasan at gusto ko lang hong ibahagi sa inyo sa mga baguhan na gusto mag-alaga ng pipino at mga nag-aalaga ng pipino kung bakit nga ba natin kailangan i-prune yung ating mga alagang pipino. So, una pong dahilan para sa akin ay yung faster growth niya po para mabilis siya lumaki. Kasi po, kung may sucker o meron siyang kaagaw sa nutrients na kakainin, so once na magbigay po tayo ng fertilizer, so kakain po sila ng nutrients na ibibigay natin. So, kung si sucker nga andyan, so, magiging karibal niyan o competitors niya pa sa pagkain. Instead na mapunta sa main stem niya, sa sanga, pupunta pa yan sa mga nasa ilalim. So, kung maalis po yun, yung mga nasa side, sucker, so, mabilis pong aakyat at mabilis pong makakalaki yung ating mga alagang pipino. So, yun po yung una para sa akin na benepisyo. Ang pangalawa naman po, yung pagkakaroon ng magandang sirkulasyon ng hangin sa ilalim ng ating mga alagang pipino. May mga pipino kasi na talagang makapal o malago pagka tumubo. Tulad doon ng tanim ko from east west. So, yan po ay talagang makapal yan. Kumakapal po yan o lumalago. So, kung i-trim po natin yan, magkakaroon po siya ng magandang circulation at saka magandang sikat ng araw. Alam naman po natin mga kabisyo na lahat po ng may buhay ay nangangailangan ng air and sunlight. So, yan po. Kung sila nasa ilalim at matatabunan lang, so, baliwala po. Kahit sila mag-consume ng energy, kulang naman sila o lack of air and sunlight naman po sila. So, hindi rin sila makakapag-produce o makakapagbigay sa atin ng magandang bunga. Makapagbunga man, pero hindi po ganun kaganda o hindi ganun ka-quality. So, pangatlo po, since wala na po siyang sa ilalim, mga dahon at ating naiputol na po, yung pangatlong benepisyo nun, yung pong pagiging resistance niya sa sakit o yung matibay na pangatawan. Kasi isang dahilan po yan ng pipino, yung pagkakaroon ng sakit, pagka yung pong nabasa ang lupa o nagdilig tayo or either umulan, si ulan po ay natilamsik pabalik yung may mga lupa at tubig, which is didikit po sa ilalim ng dahon ng ating pipino. So, once na dumikit po yan, pwede ang pagmulan ng sakit ng ating pipino. So, take note lang po pala mga kabisyo, hindi ko naman po sinabi na hindi magkakasakit yung ating alagang pipino. So, nakadepende pa rin po yan sa management at saka sa pag-aalaga natin sa ating mga alagang pipino. So, ang akin lang po, mapiprevent o maiwasan kahit papaano kung walang mga dumikit na putik o lupa galing sa ilalim ng dahon. Siyempre, yan naman po lagi kinakapitan unang-una ng sakit, yung dahon ng ating mga tanim. Sa dahon lagi sila kumakapit. So, yun po. So, kung may maganda pong katawan, matibay, magandang sirkulasyon ng hangin at saka walang kagaw sa pagkain, syempre magkakaroon po yan o magbibigay yan ng magandang bunga, which is ito po yung number 4 na benepisyo nung pagpo-pruning natin na gagawin. So, yung high yield ng ating pipino o yung ating tanim. Siyempre, kung inalagaan po natin siya ng mabuti o maganda, ibabalik yan ng ating mga inalagaan o ng ating alagang pipino. So, magbibigay o magproduce po yan ng malalaki, maganda at maraming bunga. Sabi nga po, quality. Magproduce po yan ng quality bunga. So, yun po, kung magkakaroon po ng quality bunga, kasunod po na yung panglima para sa akin,
So, high income. So, syempre po maganda ang kita. Lalo na po kung maganda ang presyo o maganda ang price sa market ng ating ibebentang pipino. Yun nga lang po, isa din naman po itong dahilan kung bakit ikinalulugi ng mga magsasaka o ng mga farmer. Syempre po yung bagsak presyo, yung murang pagbili ng ating mga produkto sa market. So, yun naman po yung isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkalugi. Syempre po yung mababang presyo ng pagbili sa atin mula sa farm o sa pananim. Syempre minsan talagang doon po umiiyak talaga ang mga magtatanim o yung mga magsasaka sa pagkabumagsak ang presyo. Ang the worst pa nga nung iba, di ba? Nalulugi, hindi na sila nagtatanim, nadadala, natatakot. Pero kung pumatok naman po tayo, tsumin po tayo ng mataas ang presyo, so magandang bunga, marami, tapos mataas ang presyo. Siyempre po, magproproduce po yan yung number 5 ng high income. So yun naman po lahat ng gusto ng magsasaka, di ba? Yung kumita ng maganda dahil ito po yung ating pinaghirapan o ating talagang pinagtiyagaan. So yun lang po yung aking base sa aking mga karanasan kung bakit po ako nagpro-proning. So ipapakita ko rin po yung pagpro-proning ng aking pipino. Kasi maulan po, dapat ito kahapon, pang 20 days niya. Since maulan po, kahit po ngayon naman maulan pa rin. So pipilitin ko makapag-proning kasi makakapal na po yung aking mga alagang pipino sa ngayon. Mga kabisyo, ito po pala mga kabisyo yung actual na pagpaproning ko ng aking mga tanim na pipino na sila po ay merong 21 days o 3 linggo pagkatapos po ng lipat tanim. So kailangan mo talaga nila na may proning kasi makapal na po yung mga dahon nila. Pero nga po dyan halos 4 na yung mahabang sakir sa ilalim. So hindi naman po natin kailangang panatilihin yan dyan at kung yan po ay ating tanggalin, yung iba nanghihinayang kasi may bulaklak o may bunga na. Pero okay lang po yan, yan po ay parte ng pagpapalaki natin sa ating mga alagang pipino. At yan naman po ay magiging mas malalaki at magagandang ibungang ibabalik. At sana po mga kabisyo meron po tayong natutunan o nakuhang dagdag kaalaman sa aking ibinahagi sa inyo. At sana naman po kung kayo po natuwa o nasiyahan sa aking mga ginagawang ito, wag nyo naman nung sanang kalimutang suportahan yung aking channel o yung aking YouTube channel. So, pakisubscribe naman po and hit the notification bell para mas ganahan ako na magbahagi sa inyo ng kung anong pwede nating ibahagi na pwedeng pagkakita sa ating araw-araw o sa ating buhay. So, yun lang po at mapagpalang araw po sa bawat isa. Mag-iingat po kayong lahat at saludo po ako sa lahat ng ating mga kasamahang magsasaka o mga farmer na nagtatanim at nagtsatsaga na magpatubo o mag-alaga ng mga halaman. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po tayo magkakaroon o baka wala na tayong kaining prutas, gulay at lalo-lalo na po ang kanin na ating kakainin sa ating araw-araw. So yun lang po. Thank you and God bless.